Purihin ng Diyos, tunay nga pong napakaganda ng isang araw na sinisimulan sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Lalo na ang banal na Espiritu ay kasama po natin. Ako po, talagang kumpleto ang araw po natin. At may katiyakan dahil ang salita ng Diyos ay siyang tunay na daluyan ng isang pinagpalang buhay. Kaya welcome back po sa ating programang araw-araw na pagpapala. At muli sa araw na ito, hayaan niyo po ang inyong lingkod ay makapagbahagi muli ng kanyang natutunan mula po sa aklat o ang Biblia. Tayo po ay dumalangin sandali. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at napakaganda ng araw na nilikha mong muli. This is the day that the Lord has made. Kami po ay magdiriwang, magagalak, Panginoon, dahil ang araw na ito ay may tiyak na tagumpay mula sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming devotion para sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, we welcome you, dear Holy Spirit. Samahan niyo po kami at sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Naku po, mga minamahal, siguro ako po ibabati na ng maligayang Pasko in advance sa bawat isa. Dahil sa araw na ito po ay marahil ay kung lulobin ng Panginoon, medyo matatagalan ang uling susunod na pag-i-ere po natin. Ano po? Kaya sa araw na ito, hayaan niyo pong ibahagi ko ang salita na aking napagbulay-bulayan sa aklat po ng Lucas, unang kabanata, talatang 26 hanggang 38. At ito po ay pinamagatang kong Blessed Assurance. Alam niyo po, may katiyakan talaga ang ating buhay kay Kristo Jesus. Nakakasiguro po tayo, ano po, kung tayo lamang ay makikinig, tatanggapin natin at maghahanda tayo, no po, na gawin ang kalooban ng Panginoon, tiyak ang ating tagumpay. Dahil yan po ay nangyari na, wala na pong makakapagpabago ng mga pagpapalang inihanda na ng Diyos sa ating buhay. Ibinigay na niya ang kanyang sarili para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po sabi po ng salita ng Diyos, kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya may bibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang bugtong na anak? Kaya tunghayan po natin ang kasaysayan sa aklat po na ito na aking sinabi kanina at basahin po natin ang mga talata nito na sinisimulan ko po sa talatang ika-26 ng unang kabanata ng Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret sa isang lungsod ng Galilea upang kausapin ang isang dalaga ng pangalay Maria. Okay? Siya ay naitakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. So lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Okay, Lucas verse 29, naguluhan si Maria at naisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Okay, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman." Purihin ng Panginoon. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan. Paano pong mangyayari kung mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? So, tanong ni Maria. So, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo. Okay? At sabi nga po, hindi ba't alam ng lahat ng kamag-anak kung si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. So, kasi niya po, pinsan niya po si Elizabeth na mother ni John the Baptist na po. Ito'y matanda na rin pero ito'y naglihi at nanganak dahil pangako ng Diyos at ito'y itinakda sa kanyang buhay. Talagang pangyayarihin ng Panginoon. Okay, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis ang anghel. May mga ilang bagay po ako na natutunan sa buhay po ng atin pong pinag-uusapan ngayon, ang mahal na si Maria, ano po, ang birhen na ina ng Diyos.
Okay? So nakita ko po, ang simpleng pamumuhay niya ay talagang kinakitaan ng Panginoon na siya ay kalugod-lugod. Bakit? May mga katangian po si Maria bilang isang tipikal na kabataang babae nung panahon niya. Marahil ay nandoon ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Nandoon ang kanyang pananampalataya. Na sa kanyang kalagayan ay merong talagang magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga isang araw, nung dalawin siya ng anghel ng Panginoon, okay, at sinabi sa kanya ang kanyang magiging misyon bilang magdadala sa kanyang sinapupunan sa magiging tagapagligtas ng buong mundo, ng sangkatauhan. Siya po talaga ay mayroon ding mga ginawa. At may manangyari rin pagkatapos ng tagpong ito. Kaya lang, unang-una, nakita ko po yung kanyang paghahanda. Alam po, bagamat simple lang ang kanyang pamumuhay ng paraan na yon, pero si Maria po ay isang tao, isang ordinaryong tao na marunong ilagay sa kaayusan ng kanyang buhay. Hindi po siya pariwara. Si Maria ay naghahanda. Siguro pupunta ako sa susunod na level ng estado ng buhay, ang pag-aasawa. Ilalagay po niya sa kaayusan ng lahat. Walang secret marriage, wala pong mga sikreto. Talaga pong siya po betrothed sa kanyang mapapangasawang si Jose. Kaya naman, lihitimong kasalan sana ang mangyayari. Alam niyo po, ang buhay ni Maria po, hindi yung tipong come what may, kahit ano na lang mangyari. Sige, alam po, may kilala po ako. Ang dami niya pong sinimulang negosyo. Wala pong nag-prosper. So nalulungkot nga siya pag nakikwento sa akin. Pero talagang pag hindi natin kasamang Panginoon, wala pong matatapos sa sinimulan. Pero ang Diyos ay may pangako sa Philippians chapter 1 verse 6, di ba pa? Na anumang sinimulan niya sa ating buhay, tapat siyang lulubusin ito hanggang maganap, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so makikita niya, na talagang kung ano yung plano ng Diyos sa kanya, yun ang nais niyang mangyari. Okay, so ang tanong nga po kung naghahanda rin po ba tayo? Naghahanda rin po ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Ready na ba tayo na makasama po niya? Sa buhay na walang hanggan? Alam ko po, magpapasko ngayon kung pag-uusapan kasi ang handa. Ano po ba ang handa natin? Ang mahalagang paghandaan po natin ngayon. Paano natin ma-share sa mga bisita natin, sa mga mahal sa buhay natin, ang kahalagahan ng kaligtasan na tanging si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin. So inaasahan po ng Panginoon yan pag kayo po ay nagsalo-salo, dapat si Jesus ang sentro ng Pasko. Amen po ba? So ayun po. So, pangalawa, na nakita ko po sa kanyang buhay, yung pagtanggap niya sa nais ng Diyos. May plano na po siya magpapakasal na po siya. But God made a divine intervention. Kumilos ang Diyos dahil sa pamamagitan niya, ay darating ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. At alam niya po, tinanggap niya ito sa kanyang buhay. Alam niyo po, alam kong kung meron man po sa atin, kinakausap ng Diyos kung ano yung pinagagawa sa atin, dapat po nandun yung ating pagtanggap. Dahil kapag ito'y pinalagpas natin, maari po, manghinayang tayo sa bandang dulo dahil pag ang Diyos ang nag-alok, sigurado na naroon ang kanyang lahat ng suporta, lahat ng kanyang pag-alalay, at ang kanyang pagmamahal na ibubuhos sa atin para mangyari po yung gusto niya mangyari. So, kaya nga po, tinanggap niya. Pangalawa po, una, paghahanda. Pangalawa, tinanggap niya. Pangatlo, pangunawa. Kailangan may pag-unawa po tayo sa buhay na ito na dapat hingin natin sa Panginoon. Kasi nung tinanggap ni Mary po yung sinasabi po ng anghel sa kanyang, sabi po sa Biblia, sa verse 29, naguluhan daw siya. Naguluhan po, paano po, kakasal na, biglang pumasok sa eksena ang ganitong bagay na po. At yun nga po, nangyari, siya po daw ay natakot. Alam niyo po, dapat talaga mahalaga ngayon makinig at sumunod. Makinig at sumunod sa kung ano sinasabi ng banal na Espiritu. Doon lamang po tayo safe talaga. At talaga pong may katiyakan po ang ating mga paghakbang. Yan po kasi nakita po dito, yung ibinigay po kasi kay Mary, the mother of Jesus, is a God-sized dream. Ito'y malaking pangarap, ito'y malaking panaginip na gusto ng Diyos mangyari talaga sa kanyang buhay. At alam niyo po, nakita ko nga, dahil ano pong naging reaksyon niya? Takot.
kapag meron palang dumarating sa atin dito, minsan talagang aabutin ka rin, nakakabahan ka. Ano ba to? Kaya ko ba to? Magagawa ko ba ito? Kailangan ko bang ituloy ito? Pero alam niyo po, pag ang Diyos ang nagbigay, sabi nga po, ay talagang siya ang lahat ng tutugon, ng lahat ng bagay. Yun po yung God-sized dream. Kaya dapat kung tayo daw po hingi sa Panginoon, God-sized dream, hindi yung dream lang daw ng tao. Alam mo, sabi ko nga po, napakabuti ng Diyos. Ano po, dahil kapag ikaw ay nakatuon sa sinasabi niya, hindi ka suntok sa buwan. Hindi alatsamba, hindi ano ba ang gagawin ko. Kahit sa maliit na hakbang, sabi nga po ng bishop po natin kanina, yung pagong kahit unti-unti lang lumakad, nakarating siya sa finish line. At ganun din po tinitiyak ng Diyos ang nais niyang mangyari sa mga pangarap, mga pangitain, panaginip na binigay niya po sa atin. Okay? So, kailangan po natin yung pag-unawa. Kasi minsan parang hindi tayo naniniwala sa pangako ng Diyos eh. Sinabi na po niya yung kapatid. Kagalingan, gagaling ka. Pagsagana, sasagana ka. Kaayusan ng pamilya, aayusin niya po yan. Sa iyong mga kaibigan, ng mga relasyon ng ginulo, ninakaw ng kaaway, babalik lahat ng Panginoon. Maging ang iyong karunungan, pinangako ng Diyos, ang karunungan mo ay kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano po nangyari sa sumusunod na eksena? Okay? Nakita po natin dito, no, na ang paniniwala niya talaga ay hindi natinag. Sabi nga po sa 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang kautusan. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sabi na po ng salita ng Diyos pala. Hindi naman daw mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Humayo tayo, madali po yun. No, kausapin niyo po, ang dami pong mangyayari sa buhay natin kung sinusunod po natin ang sinasabi ng Panginoon. Kaya yung tulay, baka meron po siguro nakaka-relate. Yung tulay, gamitin po natin yan dahil yan po ay pinag-pray para makaabot ng maraming kaluluwa. Okay? Kaya nga, pag nahirapan tayo, humingi tayo sa Panginoon ng malaking pananampalataya nang hindi tayo pinanghihinaan. Ang sabi nga po ng 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at ang nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pala ang susi, kapatid? Faith. Kaya si Mary, nung tinanggap niya yung kanyang misyon, ano pong sabi niya sa bandang huling talata? Be it unto me according to your word. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya nung narinig ng anghel to, naku, desidido ako. Desidido tong si Mary na gawin ang kalooban ng Ama sa langit. Kaya naman, tayo po'y narito ngayon dahil po sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, nakita ko rin po dito na po yung pinakahuli na po na ginawa ni Mary na po yung pagsuko. Wala pong nangyaring pagsilang ng Mesiyas o ng sanggol na tagapagligtas kundi siya sumuko sa kalooban ng Panginoon. Marami po sa atin ngayon ang medyo nahihirapan, nagkaroon ng struggle, na po, kung anong gagawin, anong hakbang susunod. Alam niyo po, ang pinakaunang hakbang para makalabas sa sitwasyon na yan, ang paglabas sa comfort zone, ay ang ating pagsuko sa Panginoon. Kagaya ni Mary, sabi niya, be it unto me. Ano bang nais mo, Panginoon? Sabihin mo po sa akin, according to your word, at susunod po ako. At ako'y naniniwala, nandito ngayon ang banal na Espiritu. Siya po ay nagagalak, nakatagpuin tayo, kausapin tayo, paalalahanan tayo, bigyan tayo ng instruction, ng mga paraan kung paano natin malulugod ang Panginoon. At dalangin ko sa araw na ito, na tayo katulad po ng atin pong pinag-uusapan na si Mary ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. So, blessed assurance. Tiyak po na mangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kung bukas lang ang ating puso at tatanggapin ito at isuko natin sa Kanya ang ating sarili upang mangpangyari ang Kanyang kalooban. Tayo po'y lumapit sa Diyos, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na kami po muli ay binigyan mo, Panginoon, ng paalala sa iyong salita, Panginoon, na may katiyakan ang buhay sa aming Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang daan, walang katotohanan na makakapagpalaya sa amin, kundi siya lamang. At sino man ang tumanggap sa Kanya, sabi mo, Panginoon, siya ang tinapay ng buhay at inumin
ng tunay na buhay. At sino mang kumain at uminom, hindi na mauuhaw at hindi na magugutom. Kaya salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Binubuksan niyo po ang aming espiritual na kaisipan habang binubuksan namin ang aming mga puso upang tanggapin ang mga pangitain na nais mong makarating sa amin at maisapamuhay namin ito, hindi ayon sa aming nais, kundi ayon sa kalooban mo. Lord, empower your people. Lord, ikaw nga pong nagbibigay ng kapangyarihan upang kami sumagana, ang kapangyarihan kami upang magtagumpay. Kaya salamat po sa araw ito, dinideklara ko po sa bawat isa na aking mga kapatid, ang mga minamahal na tagapakinig, ang tagumpay sa kanilang buhay dahil sila'y sumunod at nagpasakop sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo po sa Kapaskuhang ito, sumagana at maranasan nila ng lubos ang bukas na kalangitan ng pagpapala mula sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aking deklarasyon at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus at ang lahat na may katiyakang blessed na blessed ay magsabi po ng Amen. God bless po at hanggang sa susunod pong muli. Shalom.